Magandang araw, sambayan ng Pilipino. Magandang araw, mga kababayan. Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng ating Balita at Talakayan. Thank you so much for continuing your support, for sharing and promoting our videos, our channel, Ka Eric Celis YouTube channel, ang aming programa sa Bigwas ng Agila ni Ma'am Lorraine, at syempre ang aking kapag approve lang na ma-monetize natin ang aking Facebook page. Ang pangalan po niya, Jeffrey Ka Eric Celis 2.0. Ayan. Jeffrey, quotation mark, Ka Eric Celis 2.0. Celis, no? Jeffrey Ka Eric Celis 2.0. Ayan. Yun po ang ating Facebook page. Okay? Puntahan po natin, mga kababayan, ang ating pag-uusapan. Ano po ang epekto ngayon at ano ang mangyayari sa Senado matapos po magkaroon nitong krisis. Political crisis ito, at the same time magiging constitutional crisis. Kasi ang naunang 13 senators na siyang nagbigay ng mandato nila at duly elected as Senate President, si Senator Alan Peter Cayetano as Senate President, and si Senator Lorin Ligarda bilang Senate Pro Tempore, or the Deputy or Vice dyan ni Senator Alan Peter Cayetano. They were elected by the 13 senators in a plenary voting, in a plenary session na legal at legitimate dahil may quorum that time. Sila po ay 13, and then ang bumoto noon 13, ang nag-oppose ay 9, at ang nag-abstain ay 2. Itong si Mig Zubiri at si JB Ejercito na kinalaunan ay tumawid na rin sa grupo ng 11-11 senators, na ngayon ang pagtraidor ni Chis Escudero ay naging 12 Judas na sila. So, there is a crisis, yes. Kasi nga, while Senator Alan Peter Cayetano was elected by the 13 senators to become the Senate President, ngayon wala siyang plenary number. Ano po ang tinatawag na plenary number? Ang plenary number po, ito yung actual na numero physically sa loob ng session hall. 10 lang po ang kaya nilang tipunin on the part of the group of Senate President Alan Peter Cayetano. At 12 ang hudas ng mga senador na alipores ngayon ni Marcos Jr. at ni Romualdez at ng asawa niya, ni Lisa Araneta. Ang tinatawag ni Saldico na mga hari at reyna ng sindikato sa gobyerno ng Pilipinas sa pangangamkam at pangungulimbat sa kaban ng bayan. Ngayon, pag nagsesyon, si Senator Alan Peter Cayetano, makapag-preside ba siya? Halimbawa, 10 buo sila, nandyan, 12 nandyan, 22. Diba? So, ang quorum daw ng 22 ay 12 kung plenary. Pero ang quorum ng Senado ay dapat 13. Kasi nakalagay sa konstitusyon, there are 24 senators. At ang quorum or majority nito ay dapat 50 plus 1. Which means, 12 ang half ng senador, ng 24, 12. At para maging 13, kailangan may isa ka pa, so that you will become a majority, you will constitute quorum. 13. Ngayon, 12 lang ang hudas. Pero nagsesyon sila kahapon at idineklara nilang vacant ang lahat ng mga committee chairpersons at bumubuo nito, at hindi na nila kinikilala bilang Senate President si Senator Alan Peter Cayetano. But they were not having 13 senators. They are only 12. 12 hudas nga lang tawag sa kanila. So, paano naging majority at paano naging quorum at paano naging legal ang kanilang ginawa? Hindi sila nakaabot ng 13. Sabi nila, may Cuenco Doctrine. Yung Cuenco Doctrine po, hindi applicable yan. 1949 yon, na desisyon ng Korte Suprema ng lumang Senado, dahil during that time, 23 lang ang aktual na mga senador sa Pilipinas. At yung isa, si Senator Tomas Confesor, who happened to be an Ilonggo, ay nasa Amerika nagpapagamot. So he cannot be physically present
nung panahon na gagawa ng desisyon at kailangan i-determine ang quorum. Kasi it would be physically impossible na nandun siya sa Amerika at maging present siya dito for the determination of the Senate quorum. Number 2, si Senator Bato de la Rosa at si Senator Jinggoy Estrada nandito sa Pilipinas. Senator Jinggoy Estrada can be brought into the session and Senator Bato de la Rosa can be allowed na mag-vote siya or mag-participate through online kasi ginagawa naman yan. So, ano ang sinasabi nila na quorum sila kung 12 lang sila? Ano ang sinasabi ng 12 Judas at ni Marcos na legitimate itong 12 Judas ay wala silang 13? So therefore, they cannot remove Senator Alan Peter Cayetano and they cannot elect a new Senate President. Yes, that is correct. Because 13 should be the minimum number of senators. Wala sila nito. Kaya nga, no, napaka-buenas ang numero na 13. Contrary to traditional belief ng mga superstitious belief, malas daw ang 13. Buenas ang 13 nung panahon po na na-elect at nakuha ang majority block at na-elect si Senator Alan Peter Cayetano to lead the Senate. Anong epekto nito kung mayroon kang elected by the 13 senators during that time sa plenary voting na Senate President who is supposedly the presiding officer in the Senate Impeachment Court and even in the session na ngayon ay minority sila in the actual plenary numbers. 10 sila ang natitira dahil pinahuli na ni Marcos si Jinggoy Estrada dahil hindi siya pumayag doon sa arigluhan di umano nila na tinatawagan siya at binablackmail. At ang itinuturo ay si Lisa Araneta Marcos na tumawid ka lang, wala ka ng kaso. Tapos na yan ang problema mo. Hindi niya ginawa. Hindi kagaya ni 12 Judas member na si Sisi Escudero, walang bayag, tarantado at duwag, tumalikod at nagtraidor. Ngayon, 12 Judas na. Pero may 10 na mga senador na originally doon sa unang 13 senators na bumoto kay Senator Alan Peter Cayetano. Pero ito si Ping Coratong Baliling Lacson, sinasabi niya na hindi na Senate President si Senator Alan Peter Cayetano. Yun din ang binabanggit ni Gatchalian at ng 12 Judas. Ganon din ang tono ni Marcos Jr. Hindi na daw Senate President si Chis Escudero, si Alan Peter Cayetano. Hindi na niya kinikilala itong majority as ang 10. Bakit? Nagdesisyon ba ang Korte Suprema? Sinabi bang legal, valid at legitimate at constitutional ang ginawa ng 12 Judas? Hindi pa po. Malamang idudulog pa lang ito sa Korte Suprema. All questions pertaining to the interpretation of the legality of matters and actions of any part of the government or any system ng ating lipunan at pati na tungkol sa epekto at ang balanse sa constitutional framework at constitutional basis o legality in law, only the Supreme Court can have the say and determination of decision. Hindi si Marcos, hindi ang 12 Judas, hindi din po itong 10 ngayon na natitira. Kasi question of law ito eh. Kung ito ay question of law in relation to the constitutional framework of the interpretation of the Senate rules as well as the Senate business as a legislative body, ito ba ay tumutugma at naaayon sa batas, sa saligang batas, ang mga nangyari at nangyayaring pananabutahi at resulta ng mga sabotahi, including ang pagkakaroon ng 12 Judas instead na 13 Senator Majority Block. Ano ang legal, anong valid, ano ang quorum, ano ang tama? That question belongs to the authority of the Supreme Court. Wala pa pong formal na inihain na petition for certiorari. Yun. Pero si Marcos, nagdesisyon na. Kinikilala niya ang 12 Judas, of course. Paano niya hindi kikilalanin? Siyang bumuo ng 12 Judas. Pero, hindi lamang po ang internal procedures ng mga committee chairpersonship, hindi lamang po ang pamumuno sa komitiba sa Senate Blue Ribbon Committee, hindi lamang po ang mga order of business at ang buong takbo ng Senado ang naapektuhan dito sa pananabutahi, pangingialam, pangbablackmail na itinuturo na maniobra at kumpas ni Marcos Jr. ng kanyang asawa. And of course, kasama dyan
na tumutulong ang pinsan niyang, paborito niyang co-mastermind na itinuturo sila ni Saldico sa pandarambong at pangungulimbat sa kaban ng bayan. Yan ang katotohanan. Kaya ang krisis sa Senado ay nagiging krisis na rin ngayon ng buong bansa. Investors' confidence ay napakababa sa Pilipinas dahil walang political stability. Walang kasiguruhan kung saan hahantong ang itong sabotahe at pagyurak at pag-atake sa kalayaan at integridad ng institusyon ng Senado. Ang kaguluhang politikal na ito na inuudyokan, ginagatungan ni Marcos sa kanyang interes na masabotahe niya at hindi matutuloy ang investigasyon sa Senate Blue Ribbon Committee dahil takot na takot siya na mananagot sila, ang sindikato ng kanyang asawa, siya at si Saldico, at si Martin Romualdez na itinuturo ni Ginoong Saldico. Takot na takot siyang mabunyag at lumabas ang buong katotohanan dito sa Senate Blue Ribbon Committee na hindi niya makokontrol. Kaya kanilang inatake at tinanggal na di umano ang mga namumuno at bumubuo ng mga komitiba, including ang naunang binuo na komitiba nila Senator Peter Cayetano, Senator Pia Cayetano, Senator Marcoleta at mga kagrupo nila sa Senate Blue Ribbon Committee. Hindi lamang po dyan ang epekto niya, mga kababayan, ang pananabotahe na ito ni Marcos sa institusyon ng Senado. Ito po ay nagpapabagsak ng ating merkado, ng ekonomiya mismo natin. Ngayon, all-time low ang peso natin ay close to 64 pesos, $1. Bago magsimula ang sabotahe atake sa Senado, ang peso exchange ay nasa 59 lang. Ngayon, sa loob lamang po ng 3 linggo, na todo sabotahe atake ni Marcos sa Senado upang mapigilan at mawasak niya ang pag-usad ng Senate Blue Ribbon Committee investigation upang hindi sumabog sa kanila ang pagbubulgar na silang mastermind at pasimuno ng lahat, kasama ang kanyang pinsan na si Romualdez. Ang peso po ay bumagsak sa halos 5 points. So, 64 na halos ang peso kontra dolyar. Bumagsak din ang inflation natin o tumaas na ang epekto niya bumagsak ang ating income, ang ating capacity of purchase ng ating mamamayan, ang kita at ang kabuhayan ay lugmok, ang ekonomiya ay hindi halos umaangat, ang mga investor lumalaya sa Pilipinas. Dahil ang inatupag ni Marcos sa loob ng 3 taon na kanyang panunungkulan sana bilang Pangulo ng Bansa ay ang paglalaro ng apoy ng maruming politika. Dahil takot na takot siya sa mga Duterte na ito ang manunumbalik sa kapangyarihan by 2028 at siya naman ay pwedeng mapatalsik o mapalayas kapag nagpatuloy na nabubunyag ang kanilang ginagawang kabulukan at kaabusuhan sa poder at gobyerno sa buong kapangyarihan niya na nalalantad dito sa mga pagsabog ng iskandalo ng korupsyon at pandarambong. Ang kanyang inatupag is ang power play, yung paglalaro sa kapangyarihan ng apoy ng politika. Kaya lugmok ang buong ekonomiya. And so therefore, the question of the impact of the Senate impasse, yung pagkakaroon po ng status ng kaguluhan sa Senado na nakikita sa buong bansa at sa buong mundo na rin dahil sa power of the social media at pagkalat mabilis ng mga impormasyon sa teknolohiya, ang buong bansa po ang naapektuhan. Lantaran at walang pag-aalinlangan si Marcos na kanyang dinudurog at kanyang pinakikialaman ang Senado. At kanyang tinutumbok dito ay matabunan ang Senate Impeachment Court na operations. At dahil dyan, ang buong krisis ng buong bansa ay ngayon lalong lumalala. At patungo tayo hindi lamang sa krisis ng politika, kundi mismo sa krisis ng buong ekonomiya. At ang pinakatalo dyan at pinakamapektuhan dito sa kulukoy na uplan sabotahe ni Marcos ay ang buong mamamayang Pilipino. At marami po ang tatamaan sa ganitong uri
ng kabulukan ng gobyerno ni Marcos sapagkat milyong-milyong Pilipino po ang naghihikahos sa pagbagsak ng income, pagnipis at pagkitid ng trabaho na available at ang pagdami po ng mga mamamayang Pilipino na isang kahig isang tuka ang survival capacity. More than 60% ng ating mga mamamayan nabubuhay sa isang kahig isang tuka na kabuhayan at sistema. Si Marcos walang pakialam dahil hindi naman po niya nararamdaman ang paghihirap ng buong mamamayan. Yan ang problema kung ang pinakatumbok ng pinagmumulan ng krisis sa politika at paglubha ng krisis sa ekonomiya ay sariling gobyerno mismo ang gumagawa. The way things are happening right now under Marcos Jr. Kaya nga sabi ng kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos, ang pagbagsak ng inyong ratings tuloy-tuloy sa approval and trust rating ng taong bayan. Ibig sabihin, hindi ka na pinagkakatiwalaan at hindi ka gusto ng mga tao na manatili ka bilang leader ng gobyerno ng bansa. Alam mo nang dapat gawin. Dapat umalis ka. At ikaw ay dapat tumalikod na sa kapangyarihan para isalba mo na ang buong bansa. Tama na, sobra na po ang idinudulot ng failure of leadership, failure of government sa ilalim ni Marcos. Dahil siya mismong pinagmumulan ng naturang pagkalugmok ng pamumuno na ito na nagdudulot ng kaguluhan sa politika at kaguluhan at kahirapan sa buong ekonomiya na ang tinatamaan ordinaryong mamamayang Pilipinong milyon-milyon na humaharap sa kahirapan at miserabling buhay. Sana po magising na rin ang ating kababayan at gumawa ng tamang pagkilos sama-sama sa mapayapang paraan para ipaabot ang ating panawagan that Marcos Jr. must resign. And we will have a new leadership of government leadership sa ilalim ng saligang batas, sa ilalim po ng mapayapang pamamaraan ng ating pagbubuo ng bagong pamahalaan at bagong pamunuan sa ating gobyerno. Maraming salamat. Mahalin po natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, may God bless everyone. May Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay at pagtangkilik ng ating mga balita at talakayan sa Ka Eric Celis YouTube channel at sa ating Jeffrey Ka Eric Celis Facebook page. Mahalin po natin ang bansang Pilipinas at para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. May God bless everyone. May Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Maraming salamat muli. Bye for now. Ito po si Ka Eric. Mabuhay!